Ang mga pinuno ng mga palalo sa lipon ng kanyang pamayanan ay nagsabi, "Katiyakang ikaw ay aming itataboy, O Shuaib, at sila na naniniwala sa iyo mula sa aming bayan. Kung hindi, kayong lahat ay magbabalik sa aming pananampalataya." Si Shuaib ay nagsabi, "Kahit na ito ay aming kinasusuklaman, kami ay tunay na kumakhata ng kasinungalingan laban kay Allah. Kung kami ay magbabalik sa inyong pananampalataya, matapos na kami ay sagipin dito ni Allah, at wala sa amin ang pagpapasya na magbalik dito sa liwas na pananalig, malibang si Allah, ang aming Panginoon ang magnais nito. Ang aming Panginoon ay nakababatid ng lahat ng mga bagay. Kay Allah lamang namin inilalagay ang aming pagtitiwala. O aming Panginoon, kayo ay humatol sa katotohanan sa pagitan namin at ng aming pamayanan, sapagkat kayo ang pinakamahusay sa lahat ng nagbibigay ng kahatulan." Ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa lipon ng kanyang pamayanan ay nagsabi sa kanilang pamayanan, "Kung inyong susundin si Shuaib, katiyakang kayo ay magiging mga talunan." Kaya't ang lindol ay lumagom sa kanila at sila ay nakahandusay na walang buhay, na nakalupasay sa kanilang tahanan. Sila na nagpabulaan kay Shuaib ay nangyari. Nawari bang sila ay hindi nagsipanirahan doon sa kanilang tahanan? Ang mga nagpasinungaling kay Shuaib, sila ang mga talunan dito sa mundo sapagkat sila ay nawasak maging sa kabilang buhay. At si Shuaib ay paalis na lumingon sa kanila at nagsabi, "O aking pamayanan, katotohanang aking ipinarating sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon, at kayo ay binigyan ko ng mabuting payo. Kung gayon, bakit ako magdadalamhati sa pagkawasak ng mga tao na hindi sumasampalataya? At hindi kami nagsugo ng alinmang lungsod ng isang propeta na kanilang itinakwil, na hindi namin sinakmal ang mga tao rito ng matinding kahirapan o pagkawala ng kayamanan at pagkawala ng kalusugan, at ang mga paghihirap o kalamidad, upang sila ay magpakababa sa kanilang sarili at magtika kay Allah. At aming pinalitan ang kasamaan ng kabutihan hanggang sa sila ay dumami sa bilang at sa kayamanan at kasaganaan. At nangusap, ang aming mga ninuno ay dinapuan ng paghihirap o pagkawala ng kalusugan at mga kalamidad, at ng kaginhawahan o mabuting kasaganaan, datapot hindi sila nakakuha ng aral sa mga nangyari. Kaya't aming sinakmal sila ng walang kaabog-abog habang sila ay walang kaalaman. At kung ang pamayanan ng mga bayan ay nananampalataya at nagkaroon ng taqwa o pangangamba kay Allah at kataimtiman at pagkamasunurin, katiyakang amin sanang bubuksan sa kanila ang mga biyaya mula sa kalangitan at kalupaan, datapot sila ay nagpasinungaling sa mga sugo, kaya't aming sinakmal sila ng kaparusahan dahilan sa kanilang ginagawa. Alalaong baga ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga krimen na kanilang ginawa. Sila bagang pamayanan ng mga bayan ay nakadarama ng kaligtasan laban sa pagdatal ng aming kaparusahan sa gabi habang sila ay natutulog. O sila bagang pamayanan ng mga bayan ay nakadarama ng kaligtasan laban sa pagdatal ng aming kaparusahan bago magtanghali habang sila ay naglalaro. Sila bagay nakadarama ng kaligtasan laban sa balak ang kaparusahan ni Allah habang sila ay binibigyan ng palugit upang magsaya rito sa mundo, datapot walang sinuman ang nakadarama ng kaligtasan sa balak ni Allah, maliban sa mga tao na nakatakda sa pagkawasak. Alalaong baga, ang isang nananampalataya ay gumagawa ng lahat ng gawang pagsamba na patuloy na nakadarama ng pangangamba sa pagkatakot at pagkabalisa, ngunit ang tampalasang makasalanan ay nagsagawa ng mga gawain ng pagsuway o krimen habang patuloy na nakakaramdam na siya ay ligtas sa kaparusahan ni Allah.
At kung hindi pa naging maliwanag sa kanila na mga nagmana sa kalupaan matapos ang panahon ng nakaraang mga tao, na kung aming ninais, amin din silang parurusahan dahilan sa kanilang mga kasalanan. At aming sinasarhan ang kanilang puso upang sila ay hindi makarinig. Ito ang kasaysayan ng mga bayan o pamayanan na aming isinalaysay sa iyo, O Muhammad, at katotohanang dumatal sa kanila ang kanilang mga sugo na may dalang maliliwanag na katibayan. Datapot sila ay hindi nakahanda na manampalataya sa bagay na kanilang itinakwil noong panguna. Sa ganitong paraan, sinasarhan ni Allah ang puso ng mga hindi sumasampalataya. Alalaong baga, kung sinarhan man ni Allah ang puso ng mga nagtakwil sa kanilang mga sugo noon, sa gayon ding paraan, sasarhan ni Allah ang puso ng mga magtatakwil kay Propeta Muhammad. At ang karamihan sa kanila na mga nangaunang bayan ay aming natagpuan na hindi tapat sa kanilang kasunduan, bagkus ang karamihan sa kanila ay tunay naming natagpuan na fasikun o mapaghimaksik at palasway kay Allah. At pagkaraan nila na mga nangaunang sugo ay aming isinugo si Moises na kasama ang aming mga tanda o himala kay Paraon at kanyang mga pinuno o pamayanan datapot sa kawalang katarungan. Kaya't pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng mufsidun o mga mapaggawa ng kabuktutan, tampalasan o buhong. At si Moises ay nagbadya, O Paraon, ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Marapat para sa akin na huwag mangusap ng hinggil kay Allah, maliban sa katotohanan. Katotohanang ako ay naparito sa inyo mula sa inyong Panginoon, na may dalang maliwanag na katibayan. Kaya't hayaan ang angkan ng Israel ay lumisan na kasama ko. Si Paraon ay nangusap, kung ikaw ay dumatal na may tanda, ito ay iyong ilantad dito kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. At si Moises ay naghagis ng kanyang tungkod, at ito ay naging isang lantad na ahas, at kanyang inilabas ang kanyang kamay, at ito ay naging puti na nagniningning sa mga nakamamalas. Ang mga pinuno ng mga tao ni Paraon ay nagsabi, katotohanang ito ay gawa ng isang magaling na manggagaway. Nais siyang itaboy kayo sa inyong lupain, kaya't ano ang inyong may papayo sa akin? Sila ay nagturing, ipagpaliban muna ang usapan sa kanya at sa kanyang kapatid sa ilang oras, at magpadala ng mga tagatawag sa mga lungsod upang magkatipon-tipon ang mga tao, upang kanilang dalhin sa inyo ang pinakamagagaling na manggagaway. Kaya't ang mga manggagaway ay pumaroon kay Paraon, sila ay nangusap, katotohanan bang may malaking gantimpala sa amin kung kami ay maging matagumpay? Siya, si Paraon, ay nagsabi, oo, at higit pa riyan, kung kayo ay magtagumpay, kayo ay magiging pinakamalapit sa akin. Sila ay nagsabi, O Moises, maaring ikaw ang maunang maghagis, o sa amin ang unang hagis. Siya, si Moises, ay nagsabi, kayo ang maunang maghagis, kaya't nang sila ang maghagis, kanilang ginaway ang mga mata ng mga tao, at naghatid sila ng lagim sa kanila. Alalaong baga, kanilang sinindak sila, at sila ay nagpamalas ng kahangahang sa lamangka. At aming binigyan ng inspirasyon si Moises na nagsasabi, ihagis mo ang iyong tungkod. At kapag daka, ito ay sumila nang walang humpay sa lahat ng mga kabulaanan na kanilang itinambad. Kaya't ang katotohanan ay napatibayan at napalis ang anumang kanilang ginagawa. Kaya't sila ay nagapirito at noon din at bumalik sa kanila ang kahihiyan o pagkaaba. At ang mga manggagaway ay napahandusay na nangangayo pa kay Allah. At sila ay nagsabi, kami ay sumasampalataya sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang, ang Panginoon ni Moises at si Harun. Si Paraon ay nagsabi, kayo ba ay naniwala na sa kanya
bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot. Katiyakang ito ay isang pakana na inyong binalak sa lungsod na kasama si Moises upang itaboy ang mga tao rito, datapot inyong mapag-aalaman. Katiyakang aking puputulin ang inyong mga kamay at mga paa sa magkabilang panig, at kayong lahat ay aking ipapako sa krus. Sila ay nagsabi, katotohanan kami ay magbabalik sa aming Panginoon. At ikaw, Paraon, ay gumagawa lamang ng paghihiganti sa amin sapagkat kami ay nananampalataya sa ayat o mga katibayan, himala, kapahayagan o aral o tanda ng aming Panginoon. Nang ito ay dumatal sa amin, o aming Panginoon, diligan mo po kami ng pagtitiyaga at papangyarihin ninyong mamatay kami ng mga Muslim. Ang mga pinuno ng mga tao ni Paraon ay nagsabi, inyo bagang pababayaan si Moises at ang kanyang mga tao na maghasik ng kalukuhan sa kalupaan at iwanan kayo at ang inyong mga Diyos. Siya si Paraon ay nagsabi, papatayin natin ang kanilang mga anak na lalaki at haayaan natin na mabuhay ang kanilang mga babae at katotohanan tayo ay mga manlulupig sa kanila. Si Moises ay nagsabi sa kanyang mga tao, kayo ay manikluhod ng tulong kay Allah at maging matyaga. Katotohanan, ang kalupaan ay pag-aangkin ni Allah. Ibinibigay niyang pamana ito sa sinumang kanyang maibigan, sa kanyang mga alipin, at ang panghuling tagumpay ay para sa muttaqun o mga matimtiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah. Sila ay nagsabi, kaming angkan ng Israel ay nasaktan na nagdusa ng mga kaguluhan bago ka pa dumatal sa amin, at matapos na ikaw ay dumating sa amin, siya ay nagsabi, marahil ang inyong Panginoon ang wawasak sa inyong kaaway at gagawin kayong mga tagapagmana sa kalupaan at mamamalas niya kung paano kayo magsisikilos. At katotohanang aming pinarusahan ang mga tao ni Paraon ng tagtuyot at kakulangan ng mga bunga at pananim upang sila ay makaalaala, alalaong baga, upang kanilang mapag-isip ang mga biyaya ni Allah at kagandahang loob na kanyang ipinagkaloob sa kanila. At sa gayon, sila ay umiwas sa kanyang mga ipinagbabawal at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Datapot kung ang kabutihan, tulad ng panustos, ay sumapit sa kanila, sila ay nagsasabi, ito ay amin. At kung ang kasamaan ay maminsala sa kanila, sila ay nagtuturing dito na ito ay isang sanhi ng masamang pangitain na nakakabit kay Moises at sa kanyang mga kasama. Hindi mapapasubalian ang kanilang masamang pangitain ay nasa kapangyarihan ni Allah. Datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. Sila ay nagsabi kay Moises, ano mang ayat o mga katibayan, himala, kapahayagan, aral o tanda ang iyong dalhin sa amin upang gumawa ng panggagaway sa amin. Kailanman ay hindi kami sasampalataya sa iyo. Kaya't aming ipinadala sa kanila ang mga ito, ang baha, ang mga tipaklong, ang mga kuto, ang mga palaka, at ang dugo bilang sunod-sunod na mga maliliwanag na tanda, datapot sila ay mga palalo at sila ay mujrimun o mga kriminal, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at makasalanan. At nang ang kaparusahan ang mga nabanggit sa unahan ay sumapit sa kanila, sila ay nagsabi, O Moises, panikluhuran mo ang iyong Panginoon para sa amin, dahilan sa kanyang pangako sa iyo. Kung iyong papawiin ang kaparusahan sa amin, katotohanan kami ay sasampalataya sa iyo, at hahayaan namin ang angkan ng Israel ay lumisan na kasama mo. Datapot ng aming pawiin ang kaparusahan sa kanila sa isang natatakdaang panahon na marapat nilang sapitin kapag daka sila ay sumira sa kanilang salita o pangako. Kaya't kami ay gumanti sa kanila. Sila ay aming nilunod sa dagat sapagkat pinabulaanan nila ang aming ayat
o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, at sila ay pabaya sa pagsunod sa mga ito. At aming ginawa ang mga tao na mga pinahirapan, na kanilang manahin ang mga silangang bahagi ng kalupaan, at mga kanlurang bahagi, niyaw na aming binasbasan, at ang mabuting salita o pangako at pag-utos ng inyong Panginoon ay natupad para sa angkan ng Israel, dahilan sa kanilang matyagang pagbabata. At ganap naming winasak ang lahat ng mga ginagawa at itinatatag ng mga gusali ni Paraon at ng kanyang mga tao. At aming itinawid ang angkan ng Israel na ligtas sa kabilang panig ng dagat, at sila ay sumapit sa isang pamayanan na may pagdidibusyon sa ilan sa kanilang mga imahin. Sinasamba ng mga Diyos-Diyosan. Sila ang angkan ng Israel ay nagsabi, O Moises, gumawa ka sa amin ng isang Diyos na katulad ng kanilang mga Diyos. Siya ay nagturing, katotohanan kayo ay mga tao na nag-asal ng kamangmangan, alalaong baga kayo ay hindi nakatatalos ng kamahalan at kadakilaan ni Allah. At kung ano ang ipinag-utos sa inyo, na ang nagtatangi rito ay huwag kayong sumamba sa iba pa, maliban lamang kay Allah, ang nag-iisa at tanging Diyos ng lahat ng mga nilalang. Katotohanan, ang mga taong ito at ang kanilang pinagkakaabalahan na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay wawasakin, at ang lahat ng kanilang ginagawa ay walang saysay. Siya, si Moises, ay nagsabi, Ako baga ay hahanap para sa inyo ng isang Diyos maliban pa kay Allah. Samantalang kanyang binigyan kayo ng mataas na katatayuan na higit sa lahat ng mga nilalang ng inyong panahon. At gunitay ng aming iniligtas kayo mula sa mga tao ni Paraon na nagpapahirap sa inyo ng pinakamatinding kaparusahan na pumapatay sa inyong mga anak na lalaki at hinahayaang mabuhay ang inyong kababaihan upang magtrabaho. At dito ay mayroong isang malaking pagsubok mula sa inyong Panginoon. At aming itinalaga kay Moises ang 30 gabi at pinaghusay ang mga ito sa pagdaragdag pa ng 10. Kaya't ang taning na itinalaga ng kanyang Panginoon ay nahusto bilang 40 gabi. At si Moises ay nagsabi sa kanyang kapatid na si Harun, Ikaw ang humalili sa akin sa lipon ng aking mga tao. Gumawa ka sa tamang landas na mag-utos sa kanila na sundin si Allah. At sambahin lamang siya, at huwag mong sundin ang landas ng mufsidun o mga mapaggawa ng kabuktutan, tampalasan, makasalanan. At nang si Moises ay dumating sa oras at lugar na aming itinalaga, at ang kanyang Panginoon ay nangusap sa kanya, siya ay nagsabi, O aking Panginoon, ipakita ninyo sa akin ang inyong sarili upang ako ay makamalas sa inyo. Si Allah ay nagwika, Ako ay hindi mo mamamasdan, datapot tumingin ka sa bundok, kung ito ay patuloy na nakatindig sa kanyang lugar, ako ay iyong mamamasdan. Kaya't nang ang kanyang Panginoon ay mapagmalas ng kanyang kaluwalhatian sa bundok, ito ay gumuho na naging pinong alikabok. At si Moises ay napahindusay na walang malay sa pagkasindak. Nang siya ay pagbalikan ng ulirat, siya ay nagsabi, Ang kaluwalhatian ay sumainyo, ako ay nagbabalik loob sa inyo sa pagsisisi at ako ang una sa mga sumasampalataya. Si Allah ay nagwika, O Moises, ikaw ay aking hinirang ng higit sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng aking mga mensahe at ng aking pakikipag-usap sa iyo. Kaya't pananganan mo ang aking ipinagkaloob sa iyo at maging isa sa mga may pagtingin ng pasasalamat sa akin. At isinulat namin para sa kanya ang mga tableta o kalatas, ang lahat ng bagay na kinakailangan ng angkan ng Israel bilang mga aral o tagubilin at kapaliwanagan ng mga alituntunin sa lahat ng bagay. At kami ay nagwika, manangan ka rito ng may katatagan at pagutusan mo ang iyong pamayanan na kunin ang mabubuti rito.
Aking ipamamala sa inyo ang tahanan ng al-fasiqun o mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. Aking Allah, ilalayo ang aking ayat o mga talata ng Quran at mga katibayan sa mga tao na nagmamalabis sa kawalang katarungan sa kalupaan, kaya't sila ay hindi na makakaunawa rito. At kahit na makita nilang lahat ang ayat o mga kapahayagan, aral, tanda, katibayan at iba pa, sila ay hindi mananampalataya rito. At kahit na makita nila ang daan ng kabutihan, paniniwala sa nag-iisang Diyos, kabanalan at mabubuting gawa, hindi nila ito susundin bilang isang landas. Datapwat kung kanilang makita ang landas ng kamalian, pagsamba sa Diyos-Diyosan, krimen at masamang gawa, kanilang susundin ang gayong landas. Ito'y sa dahilang itinakwil nila ang aming ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda at iba pa, at hindi na nakikinig na matuto ng aral na manggagaling dito. Sila na hindi naniniwala sa aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, at sa pakikipagtipan kay Allah sa kabilang buhay o sa araw ng muling pagkabuhay. Walang saysay ang kanilang mga gawa. Sila bagay babayaran o umaasam na gagantimpalaan maliban sa kung ano ang kanilang ginawa. At pagkaraang umalis si Moises, ang kanyang pamayanan ay gumawa mula sa kanilang mga palamuti o alahas ng isang imahe ng baka upang sambahin na mayroong tunog na wari bang umuunga. Hindi ba nila napagmamalas na ito ay hindi makakapagsalita sa kanila at hindi rin makakapamatnubay sa kanila sa tuwid na landas? Tinangkilik nila ito bilang sinasamba at sila ay zalimun o mapaggawa ng kamalian, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, tampalasan o buhong. At nang sila ay nagsisi sa kamalian, pagkatapos na bumalik si Moises at kanilang namasdan na sila ay napaligaw ng malayo, sila ay nagtika at nagsabi, kung ang aming Panginoon ay walang habag sa amin at kami ay hindi niya patatawarin, katiyakan kami magiging mga talunan. At nang si Moises ay magbalik sa kanyang pamayanan na may galit at nagdadalamhati, siya ay nagsabi, isang masamang bagay ang inyong ginawa, alalaong baga ang pagsamba sa imaheng baka. Habang ako ay wala, kayo bagay nagmadali at hindi nakapaghintay sa kautusan ng inyong Panginoon. Alalaong baga ang kanyang pag-utos na sila'y maghintay kay Moises. At kanyang ipinukol ang mga tableta o kalatas. At kanyang sinakmal ang kanyang kapatid sa buhok ng kanyang ulo. At kanyang kinaladkad siya patungo sa kanya. Si Haron ay nagsabi, O anak ng aking ina, katotohanan, ang mga tao ay nagpahirap sa akin, at malapit na nila akong patayin. Kaya't huwag mong hayaan ang mga kaaway ay mga galak sa akin. Gayon din ako ay huwag mong isama sa lipon ng mga tao na zalimun o mga buktot at tampalasan at makasalanan. Si Moises ay nagsabi, O aking Panginoon, inyong patawarin ako at ang aking kapatid, at kami ay hayaan ninyong makapasok sa inyong habag, sapagkat kayo ang pinakamawain sa mga nagpapamalas ng habag. Katiyakan sila na tumangkilik sa baka upang sambahin ang poot ng kanilang Panginoon at pagkaaba ang sasapit sa kanila sa buhay sa mundong ito. Sa ganito namin ginagantihan ang gumagawa ng mga kabulaanan. At sila na nagsigawa ng masamang gawa at pagkatapos ay nagtika at sumampalataya, katiyakang ang iyong Panginoon. Magkagayon man ay katotohanang lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At nang ang poot ni Moises ay humupa na, kanyang kinuha ang mga tableta o kalatas
ang mga nasusulat dito at habag sa mga may pangangamba sa kanilang Panginoon. At si Moises ay humirang sa kanyang pamayanan ng 70 pinakamahuhusay na lalaki tungo sa aming natatakdaang oras at lugar ng pakikipagtipan. Sila ay nagsabi, O Moises, hindi kami kailanman maniniwala sa iyo hanggat hindi mo ipinapakita sa amin ang iyong Panginoon. At nang sila ay sakmalin ng isang matinding lindol, siya si Moises ay nagsabi, O aking Panginoon, kung ito ay inyo lamang ninais, sila at ako ay maaari ninyong wasakin kahit na noon pa. Kami ba ay wawasakin ninyo dahilan sa mga gawa ng mga buktot sa lipon namin? Tanging sa pamamagitan lamang ng inyong pagsubok, kayo ay namamatnubay sa sinumang inyong maibigan at nagliligaw sa sinumang inyong maibigan. Tanging sa pamamagitan lamang ng inyong pagsubok, kayo ay namamatnubay sa sinumang inyong maibigan at nagliligaw sa sinumang inyong maibigan. Kayo ang aming wali o tagapangalaga, kaya't inyong patawarin kami at bigyan ng habag sapagkat kayo ang pinakamainam sa mga nagpapatawad. At ipagkaloob ninyo sa amin ang mabuti sa mundong ito at sa kabilang buhay. Katiyakan kami ay nagbabalik loob sa inyo. Siya si Allah ay nagwika, ang aking kaparusahan. Binibigyang sakit ko nito ang sinumang aking maibigan, datapwat ang aking habag ay nakasasakop sa lahat ng bagay. Kahit aking itatalaga ang habag na ito sa muttaqun, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah at nagbibigay ng zakah o katungkulang kawang gawa at sa kanila na nananalig sa aming ayat o mga katibayan, aral, tanda, kapahayagan at iba pa. Sila na sumusunod sa sugo na si Muhammad, ang propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat na kanilang matatagpuan na nasusulat sa Torah o mga batas at sa Ebanghelyo. Siya ay nagtatagubilin sa kanila ng al-ma'ruf, ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng kanyang ipinagutos, at nagbabawal sa kanila ng al-munkar o kawalan ng paniniwala, pagsamba sa Diyos-Diyosan at paggawa ng lahat ng masasama na ipinagbabawal sa Islam. Kanyang pinahihintulutan sila sa at-tayyibat o lahat ng mabuti at pinapayagan tungkol sa mga bagay-bagay, mga gawa, mga paniniwala, mga tao, mga pagkain, at nagbabawal sa kanila sa al-khaba'ith o ang lahat ng kasamaan at hindi pinahihintulutan tungkol sa mga bagay-bagay, mga gawa, mga paniniwala, mga tao, mga pagkain. Kanyang niluluwagan sila sa kanilang mabibigat na pasanin sa pang-araw-araw na pagsasagawa ng pananampalataya at sa mga tanikala ng pananagutan na nakaatang sa kanila, alalaong baga ang mabigat na kautusan tungkol sa pagsisisi, kaparusahan o ganti at iba pa. Kaya't sila na nananalig sa kanya, kay Muhammad, at sumunod sa liwanag, ang Quran na ipinanaog sa kanya, sila yaong magsisipagtagumpay. Ipagbadya o Muhammad. O sangkatauhan, katotohanang ako ay sinugo sa inyong lahat. Siya ay nag-aangkin ng kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Siya ang naggagawad ng buhay at nagpapapangyari ng kamatayan. Kaya't kayo ay manampalataya kay Allah at sa Kanyang sugo na si Muhammad, ang propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat, na sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa Kanyang mga salita, sa Quran, sa Torah o mga batas at sa Ebanghelyo, at gayon din sa salita ni Allah na mangyari nga at nangyari nga. Alalaong baga si Jesus na anak ni Maria at siya ay inyong sundin
upang kayo ay mapatnubayan. At sa lipon ng mga tao ni Moises ay mayroong isang pamayanan na namamatnubay sa mga tao sa pamamagitan ng katotohanan at nagtatatag sa pamamagitan nito ng katarungan, alalaong baga, humahatol sa mga tao sa katotohanan at katarungan. At aming pinagbabahabahagi sila sa 12 tribo, ang mga anak na lalaki ni Jacob, at aming pinagutusan si Moises na may inspirasyon nang ang kanyang pamayanan ay humingi sa kanya ng tubig at kami ay nagwika. Paluin mo ang bato ng iyong tungkod at pumulandit mula rito ang 12 batis. Ang bawat pangkat ay nakakaalam ng kanilang lugar ng tubig. Aming Allah, nilimliman sila ng ulap at aming pinanaog sa kanila ang manna, isang bagay o pagkain na kasing tamis ng pulot-pukyutan, at mga pugo na nagsasabi, kumain kayo sa mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. At sila ay hindi makapagbibigay pinsala sa amin, datapwat pinipinsala nila ang kanilang sarili. At gunitain ng ito ay sabihin sa kanila, magsipanirahan kayo sa bayang ito sa Jerusalem, at kumain kayo rito ng anumang inyong maibigan, at magsabi, O Allah, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan, at magsipasok sa tarangkahan ng nagpapatira pa, na nakayukod sa kapakumbabaan. Ipatatawad namin sa inyo ang inyong mga kamalian, aming pararamihin ang pabuya sa mga gumagawa ng kabutihan. Datapwat sila na nasa kanilang lipon na gumawa ng kamalian ay nagpalit o bumago sa salita na ipinangusap sa kanila. Alalaong baga, sila ay inutusan na sabihin ang Hittatun, patawarin ninyo kami. Ngunit kanilang pinalitan ang ibang salita bilang Hintatun, na ang ibig sabihin ay isang uri ng butong patani. Kahit aming ipinadala sa kanila ang rijz o parusa o salot mula sa langit bilang ganti sa kanilang mga maling gawa. At iyong tanungin sila, O Muhammad, tungkol sa bayan na nasa gilid ng dagat, nang sila ay lumabag sa kautusan na huwag manghuli ng isda sa araw ng Sabat o Sabado, nang ang isda ay lantarang lumapit sa kanila sa araw ng Sabat, at hindi pumaroon sa kanila sa araw na wala silang Sabat, kaya't sila ay aming sinubukan dahilan sa kanilang ginagawang paghihimagsik. At alalahanin, ang ilang tao sa kanilang lipon ay nagsasabi sa iba pa sa kanila na nangisda at nakahuli sa araw ng Sabado, bakit kayo nangangaral sa mga tao na napipintong wasakin ni Allah dito sa mundo o parusahan sila ng matinding kaparusahan sa kabilang buhay? Ang mga nangangaral ay nagsabi, upang kami ay maging malaya sa kasalanan o pag-uusig ng budhi sa harapan ng inyong Panginoon. Alalaong baga, nararapat naming tuparin ang aming obligasyon sa harapan ni Allah na manghikayat sa mabuti at magbawal sa masama, at sila ay magkaroon nawa ng pangangamba kay Allah, at nang kanilang malimutan ang paalaala kung saan sila ay pinaalalahanan, aming iniligtas sila na nagbabawal sa kasamaan, at aming nilagom ang mga gumagawa ng kamalian ng isang matinding kaparusahan sapagkat sila ay naghimagsik o sumuway kay Allah. Kaya't nang sila ay mawalan ng pakundangan sa mga bagay na sila ay pinagbawalan, kami ay nagwika sa kanila, maging unggoy kayo na kinasusuklaman at itinatakwil. At alalahanin ng ang iyong Panginoon ay magpahayag na kadiyakang magpapatuloy siya sa pagpaparating ng sumpa o kaparusahan laban sa kanila, ang mga Hudyo, hanggang sa araw ng muling pagkabuhay para sa kanila na nagbibigay pasakit sa kanila sa mga sumasampalataya ng matinding pagpaparusa. Katotohanan ang iyong Panginoon
ay maagap sa pagpaparusa sa mga palasuay o buhong, at katiyakang siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain o sa mga masunurin at naninikluhod sa kapatawaran ni Allah. At aming pinagbahabahagi sila, ang mga Hudyo, sa maraming pangkatin dito. Sa kalupaan, ang ilan sa kanila ay matutuwid at ang iba ay malayo sa katuwiran. At aming sinubukan sila ng mabubuting biyaya at kaginhawahan at kasamaan o kagipitan at mga kapinsalaan upang sila ay magbalik loob sa pagsunod kay Allah. At pagkaraan nila ay sumunod ang isang saling lahi na nakamana sa aklat habang sila ay nagtatamasa ng mga paninda, alalaong baga, mga di-legal na pakinabang at kasiyahan ng mababang buhay, ang karangyaang ligaya sa mundong ito na nagsasabi bilang pagdadahilan ang lahat ng bagay ay ipatatawad sa atin. At kung ang katulad na alok ng karangyaang ligaya ng mundong ito ay dumatal sa kanila, muli silang mananamantala na gawin ito. Gagawin nila ang mga kasalanang yaon, hindi baga ang kasunduan ng aklat, ang Torah ay kinuha sa kanila, na hindi na sila magsasalita sa anuman tungkol kay Allah maliban sa katotohanan, at sila ay nag-aral kung ano ang nasa loob nito. At ang tahanan ng kabilang buhay ay higit na mainam sa mga nangangamba kay Allah. Alalaong baga, ang al-muttaqun o mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah, hindi baga kayo nakakaunawa? At sa kanila nanananangan ng matintiman at may katatagan sa aklat, alalaong baga, gumagawa ng ayon sa mga turo nito at nag-aalay ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay, katiyakang hindi namin kailanman sasayangin ang gantimpala ng mga gumagawa ng kabutihan. At gunitain ng aming itinaas ang bundok sa ibabaw nila. Nawari bang ito ay isang maitim na ulap, at sila ay nag-akala na ito ay babagsak sa kanila. At si Allah ay nagwika, manangan kayo ng matatag sa bagay na aming ipinagkaloob sa inyo, alalaong baga, ang Torah o mga batas. At alalahanin kung ano ang naririto. Gumawa ng ayon sa pag-uutos nito, upang kayo ay magkaroon ng pangamba kay Allah, at kayo ay sumunod sa Kanya. At gunitay ng ang iyong Panginoon ay nagpalabas mula sa himaymay ni Adan ng kanyang mga anak at kaanak-anakan, at ginawa sila na sumaksi sa kanilang sarili na si Allah ay nagsasabi sa kanila, hindi baga ako ang inyong Panginoon? Sila ay nagsabi, oo, kami ay sumasaksi. Marahil baka kayo ay magsabi sa araw ng muling pagkabuhay, katotohanan kami ay hindi nakakaalam nito. O baka inyong sabihin, yaong lamang aming mga ninuno noong panahong sinauna ang tumangkilik sa iba pa bilang mga katambal sa pagsamba kay Allah, at kami lamang ay kanilang mga salinglahi pagkaraan nila. Inyo bagang wawasakin kami dahilan sa mga gawa ng mga tao na nagsagawa ng al-batil, alalaong baga, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggawa ng krimen at kasalanan, paninikluhod sa iba pa sa pagsamba maliban pa kay Allah. Sa ganito namin ipinapaliwanag ang ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa sa masusing paraan upang sila ay magbalik sa katotohanan. At dalitin mo, O Muhammad, sa kanila ang kasaysayan niya, isang tao sa lipon ng mga Hudyo na aming ginawaran ng ayat, o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, datapwat tinanggal niya ito sa kanyang sarili. Kaya't sinundan siya ni Satanas at siya ay napasama sa mga naligaw ng landas. At kung amin lamang ninais, katiyakang aming itinaas siya
sa antas ng mga may kaalaman. Datapat kumapit siya sa kalupaan at sumunod sa kanyang palalong pagnanasa, kahit ang kanyang kahalintulad ay katulad ng isang aso. Kung siya ay iyong itaboy, kanyang inilalabas ang kanyang dila. O kung siya ay iyong hayaang mag-isa, patuloy pa rin niyang inilalawit ang kanyang dila. Ito ang kahalintulad ng mga tao na nagtatakwil sa aming ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda at iba pa. Kaya't iyong isalaysay ang kanilang kasaysayan upang sila, na mga tauhan mo o Muhammad, ay magmumuni-muni. Kasamaan ng kahalintulad ng mga tao na nagtatakwil sa aming ayat, o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, at nagtataboy sa kanilang sarili sa kamalian. Sinumang patnubayan ni Allah, siya ay napapatnubayan, at sinuman ang kanyang dalhin sa pagkaligaw, sila ang mga talunan. At katiyakang aming nilikha ang marami sa mga jin at sangkatauhan tungo sa impyerno. Sila ay may puso na hindi nakakaunawa. Sila ay may mga mata na hindi nakakakita. At sila ay may mga tainga na hindi nakakarinig ng katotohanan. Sila ay katulad ng bakahan o hayupan. Hindi, higit silang napapaligaw. Sila ang walang iniintindi. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng pinakamagagandang pangalan. Kaya't siya ay panikluhuran ninyo sa mga pangalang yaon at iwanan ninyo ang pangkat na nagsasagawa ng kalihisan o umuusal ng walang galang na salita tungkol sa kanyang mga pangalan. Sila ay gagantihan ng ayon sa kanilang mga ginagawa. At sa lipon yaong aming nilikha ay isang pamayanan na namamatnubay sa mga iba sa pamamagitan ng katotohanan at mula rin dito ay nagtitindig ng katarungan. Sila na nagtatakwil ng aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa. Sila ay unti-unti naming sasakmalin ng kaparusahan sa paraang hindi nila napag-aakala. At aking bibigyan sila ng palugit, katiyakang ang aking balak o kaparusahan ay matibay. Hindi baga sila nagmumuni-muni? Walang anumang pagkasira ng isip sa kanilang kasama na si Muhammad, alalaong baga, siya ay hindi nababaliw. Siya ay isa lamang lantad na tagapagbabala. Hindi baga nila napagmamalas ang paingibabaw ng kapangyarihan ni Allah sa mga kalangitan at kalupaan at lahat ng mga bagay na nilikha ni Allah at sa kanilang buhay na maaaring ang katapusan ay malapit na. Kaya't sa ano pang pangungusap o mensahe pagkaraan nito, sila ay maniniwala. Sinumang dalhin ni Allah sa pagkaligaw, walang sinuman ang makakapatnubay sa Kanya, at Kanyang hinahayaan sila sa kanilang pagmamalabi sa paglabag na lumilibot-libot na parang mga bulag. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, hinggil sa oras o araw ng muling pagkabuhay. Kailan kaya ang kanyang natatakdang pagdatal? Ipagbadya, ang kaalaman dito ay nasa aking Panginoon lamang. Walang sinuman ang makapagpapahayag ng kanyang natakdang panahon maliban sa kanya. Ito ay nakalapat ng mabigat sa mga kalangitan at kalupaan. Ito ay hindi daratal sa inyo maliban na ito ay biglang-bigla o walang babala. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, nawari bang ikaw ay mayroong ganap na kaalaman dito? Ipagbadya, ang kaalaman dito ay tanging na kay Allah lamang. Datapwat ang karamihan sa sangkatauhan ay hindi nakakaalam. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay walang pinanghahawakang kapangyarihan tungo sa kapakinabangan o kapinsalaan sa aking sarili, malibang pahintulutan ni Allah. At kung ako lamang ay may kaalaman sa al-ghaib o mga bagay na nakalingid o kabilang buhay, ginawa ko na ang aking sarili na makapagtabi ng malaking kayamanan at walang anumang pasakit o kasamaan ang maaaring sumapit sa akin.
Ako ay isa lamang tagapagbabala at isang tagapagdala ng masayang balita sa mga tao na sumasampalataya. Siya si Allah ang lumikha sa inyo mula sa nag-iisang tao na si Adan at kanyang nilikha mula sa kanya ang kanyang asawa na si Eva upang siya ang lalaki ay makadama ng kapanatagan na mamuhay sa piling niya ang babae. Nang siya ay magkaroon ng pakikipagtalik sa kanya, siya ay nagdalang tao at kanyang dinala ito na hindi naman mabigat. At nang ito ay maging mabigat, kapwa sila ay nananalangin kay Allah, ang kanilang Panginoon, na nagsasabi, kung kayo ay magkakaloob sa amin ng isang mabuting bata, katotohanan kami ay mapapabilang sa lipon ng mga tumatanaw ng pasasalamat. Datapwat ng kanyang binigyan sila ang mag-asawa ng isang mabuting bata. Sila ay nagkaakibat ng mga katambal sa kanya, si Allah. Sa bagay na kanyang ipinagkaloob sa kanila, higit na mataas si Allah. Siya ang kataas-taasan sa lahat ng kanilang mga itinataguri bilang katambal sa kanya. Sila baga ay nagbibigay ng mga katambal sa kanya kay Allah. Sila na walang anumang nilikha, bagkus sila ay nilikha. Walang anumang tulong ang maibibigay nila sa kanila. Alalaong baga, ang mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gayon din naman ay hindi nila matutulungan ang kanilang sarili. Alalaong baga, sila na mga Diyos-Diyosan. At kung iyo silang tatawagan tungo sa patnubay, sila ay hindi makakasunod sa inyo. Ito ay walang pagkakaiba sa inyo. Kahimat sila ay inyong tawagin o manatili kayong tahimik. Sila ay hindi makakasunod sapagkat hindi nakakarinig ang mga Diyos-Diyosan. Katotohanan, ang inyong pinaninikluhuran o sinasamba ng mga iba maliban pa kay Allah ay mga alipin, alalaong baga, angkin ng kanilang Panginoon na katulad ninyo. Kaya't sila ay inyong panikluhuran at hayaan kayo ay sagutin nila kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Sila baga ay may mga paa na rito ay sila ay lumalakad, o sila ba ay may mga kamay na rito sila ay humahawak, o sila ba ay may mga mata na rito na sila ay nakakakita, o sila ba ay may mga tainga na rito ay sila ay nakakarinig. Ipagbadya, O Muhammad, tawagin ninyo ang inyong iniaakibat na mga katambal kay Allah, at kayo ay gumawa ng pakana laban sa akin, at huwag ninyo akong bigyan ng palugit na panahon. Katotohanan ang aking wali, o tagapangalaga, tagapagtaguyod, at tagapagtangkilik ay si Allah, na nagpahayag ng aklat, ang Quran, at siyang nangangalaga, o nagtataguyod, at tumutulong sa mga matutuwid. At yaong mga dinadalanginan ninyo, na mga iba maliban pa sa Kanya, kay Allah, ay hindi makatutulong sa inyo, gayon din naman ay hindi nila matutulungan ang kanilang sarili. At kung sila ay inyong panikluhuran o tawagin tungo sa patnubay, sila ay hindi nakakarinig, at mamamalas ninyo na sila ay tumitingin sa iyo, datapwat sila ay hindi nakakakita. Magpakita kayo, O Muhammad, ng pagpapatawad, at magtagubilin kung ano ang mabuti, at lumayo kayo sa mga loko-loko. Alalaong baga, huwag ninyo silang patulan. At kung ang masamang bulong ay lumapit sa iyo mula kay Satanas, kayo ay humanap ng kalinga, o magpakupkup kayo kay Allah laban kay Satanas. Katotohanang siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. Katotohanan, sila na matimtiman sa kabutihan. Kung ang isang masamang isipin o bulong ay dumatal sa kanila mula kay Satanas, sila ay nakakaalaala kay Allah, at katotohanang sila ay nakakakita ng matuwid. At ang kanilang mga kapatid na mga dyablo ay nagdagdag sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pag-uudyok sa kanila sa paggawa ng kamalian. Sila na masasamang tao ay hindi tumitigil sa pagganap nito. At kung ikaw ay hindi naghahatid sa kanila ng isang tanda o himala ayon sa kanilang mungkahi, sila ay nagsasabi, bakit hindi mo dinala ito sa amin? Ipagbadya,
Sinusunod ko lamang kung ano ang pinahayag sa akin mula sa aking Panginoon. Ito ang Quran ay wala ng iba, maliban na mga katibayan mula sa inyong Panginoon at isang patnubay sa isang habag sa mga tao na sumasampalataya rito. At kung ang Quran ay dinadalit, tayo ay makinig dito at maging tahimik o magbigay ng pansin upang kayo ay makatanggap ng habag. At iyong alalahanin o purihin at luwalhatiin ang iyong Panginoon sa pamamagitan ng iyong dila at sa loob ng iyong sarili na mapagpakumbaba at may pangangamba at hindi malakas ang tinig ng pagbigkas sa tuwing umaga at gabi o maagang gabi, at huwag kayong mapabilang sa kanila na nagpapabaya. Katotohanan, ang mga anghel na nasa piling ng iyong Panginoon ay hindi kailanman naging palalo sa pag-alay ng mga gawa ng pagsamba sa Kanya. Bagkus, sila ay lumuwalhati ng papuri sa Kanya at sila ay nagpapatira pa sa Kanya. Surah Al-Anfal. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Sila na yung mga kasamahan ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, hinggil sa mga napanalunan sa digmaan. Ipagbadya, ang mga napanalunan sa digmaan ay para kay Allah at sa sugo. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at inyong ayusin ang lahat ng bagay ng pagkakahidwa sa inyong lipon at inyong sundin si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad kung kayo ay sumasampalataya. Ang mga sumasampalataya ay sila na kung ang pangalan ni Allah ay nababanggit ay nagkakaroon ng pangamba sa kanilang puso. At kung ang kanyang mga talata, ang Quran, ay dinadalit sa kanila, na katulad ng ganitong mga talata, ay nagpapaalab sa kanilang pananalig, at sila ay naglalagay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon lamang. Sila na nag-aalay ng sala o takdang pagdarasal, ng mahinusay at gumugugol mula sa mga bagay na aming ipinagkaloob sa kanila. Sila ang mga tunay na sumasampalataya. Sa kanila ang mga antas ng karangalan na nasa kanilang Panginoon at pagpapatawad at masaganang panustos sa paraiso. Gayon din na pinapangyari ng iyong Panginoon, O Muhammad, na ikaw ay lumabas mula sa iyong tahanan para sa digmaan ng Badr na may dalang katotohanan, samantalang tunay ngang mayroong pangkat sa lipon ng sumasampalataya, ang dito ay hindi nagnanais. Sila ay nakikipagtalo sa iyo hinggil sa katotohanan, matapos na ito ay maging maliwanag. Nawari bang sila ay tinaboy sa kamatayan habang sila rito ay nakamata? At gunitain ng si Allah ay mangako sa inyo, o mga Muslim, ng isa sa dalawang pangkat, alalaong baga, maaring ang mga naglalakbay na Quraysh o mga kanilang sandatahan, na ito ay marapat na mapasa inyo. At kayo ay nagnanais na ang mga hindi nasasandatahan ang naglalakbay ay maging inyo. Datapwat si Allah ay nagnais na itatag ang katotohanan sa pamagitan ng kanyang mga salita at iligpit o putulin ang mga ugat ng mga hindi sumasampalataya, alalaong baga, sa digmaan ng Badr, upang kanyang mapangyari na ang katotohanan ay magwagi at palisin ang kabulaanan, kahit na ang mujrimun o mga hindi sumasampalataya mapagsamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan o kriminal ay mamuhi rito. At gunitain ng kayo ay humingi ng tulong ng inyong Panginoon. At kanyang tinugon kayo na nagsasabi, kayo ay aking tutulungan sa pamagitan ng 1,000 anghel na magkakasunod sa bawat isa. Ginawa lamang ito ni Allah bilang magandang balita para sa inyo, at upang ang inyong puso ay maging matatag at payapa, at walang anumang tagumpay maliban sa pamamagitan ng tulong ni Allah. Katotohanan si Allah ay sukdod sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At gunitain ng kanyang balutan kayo ng pagkaidlip bilang isang kapanatagan mula sa kanya, at pinapangyari niya na ang ulan ay manaog sa inyo mula sa alapap
upang kayo ay malinisan at upang alisin niya mula sa inyo ang ridges o mga bulong o masamang udyok ni Satanas. At palakasin ang inyong puso at maging matatag ang inyong mga paa. At gunitain ng ang inyong Panginoon ay magbigay ng inspirasyon sa mga anghel. Katotohanang ako ay kasama ninyo, natutulong sa mga sumasampalataya sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya't inyong panatilihin na maging matatag ang mga nananampalataya. Ako, si Allah ay maglalagay ng takot sa puso ng mga hindi nananampalataya, kaya't sila ay inyong patayin, o mga sumasampalataya, at inyong hampasin ang lahat ng kanilang mga daliri sa kamay at paa. Ito'y sa dahilang sila ay sumalungat at sumuway kay Allah at sa kanyang sugo, at sinuman ang sumalungat at sumuway kay Allah at sa kanyang sugo, kung gayon, katotohanang si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ito ang kaparusahan dito sa mundo, kaya't inyong lasapin ito, at katiyakan sa mga hindi sumasampalataya ay may kaparusahan ng apoy. O kayong nagsisisampalataya, kung inyong makatagpo ang mga hindi sumasampalataya sa larangan ng digmaan, kailanman sila ay huwag ninyong uurungan. At sinuman ang umurong sa kanila sa gayong araw ng digmaan, maliban na lamang sa paglihis, sa pagkikidigma, bilang isang pamamaraan o taktika ng labanan, o sa pagpanig sa kabilang pangkat, kung gayon, katiyakang hinatak niya sa kanyang sarili ang puot ni Allah. At ang kanyang tirahan ay impyerno, at tunay na pagkasama-sama ng gayong hantungan. Sila ay hindi ninyo napatay, datapwat si Allah ang pumatay sa kanila. At hindi ikaw ang naghagis, O Muhammad, nang ikaw ay maghagis sa kanila, datapwat si Allah ang naghagis. Alalaong baga, pinapangyari niya na tumama ang ipinukol mo sa kanila. At upang kanyang masubukan ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng makatarungang pagsubok mula sa kanya. Katotohanang si Allah ay ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Ito ang pangyayari ay upang mapanghina ni Allah ang mapanglinlang na pakanan ng mga hindi sumasampalataya. At kung kayo na hindi sumasampalataya ay humihingi ng kahatulan, alalaong baga ang kaparusahan para sa mga lumalabag. Ang kahatulan, alalaong baga ang pagkagapi ay dumatal na sa inyo. At kung kayo ay titigil sa pakikipaglaban sa mga sumasampalataya, ito ay higit na mabuti sa inyo dito sa mundo maging sa kabilang buhay. At kung kayo ay magbalik sa digmaan, kami rin ay magbabalik. At kailanman ay hindi ninyo maaasahan ang inyong sandatahan, alalaong baga, wala silang magagawa para sa inyo, kahit na silang lahat ay lubhang marami, at katotohanang si Allah ay nasa panig ng mga sumasampalataya. O kayong nagsisisampalataya, sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo, at huwag kayong tumalikod sa kanya. Alalaong baga, sa pagsunod sa iniutos ng sugong si Muhammad habang kayo ay nakakarinig. At huwag kayong maging katulad nila na mga munafik o mapagkunwari at mga musyrik o pagano na nagsasabi ng kami ay nakakarinig, datapwat sila ay hindi nakakarinig. Alalaong baga, sila ay hindi sumunod sa kanilang narinig kay Propeta Muhammad. Katotohanan, ang pinakamasama sa mga nabubuhay na nilalang sa paningin ni Allah ay sila ay mga bingi at pipi. Sila na hindi nakakaunawa, alalaong baga, ang mga hindi sumasampalataya. Kung sila ay nakaalam man lamang ng anumang mabuti sa kanila, tunay niyang magagawa na sila ay makinig, at kahimat sila ay gawin niyang makinig. Sila ay magsisitalikod din habang sila ay tumatanggi sa katotohanan. O kayong nagsisisampalataya, tugunin ninyo si Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at sa Kanyang sugo.
kung kayo ay kanyang tawagin sa bagay na magbibigay sa inyo ng buhay, walang hanggang kaligtasan at pamumuhay sa paraiso. At inyong maaalaman na si Allah ay makagagawa na kanyang pigilan ang puso ng tao na magpasya sa masamang bagay, at katotohanan kayong lahat ay titipunin sa kanya. At pangambahan ninyo ang fitna o kagipitan, kasiphayuan at pagsubok na hindi lamang nakakaligalig sa mga gumagawa ng kabuktutan, ngunit maaari rin itong makaligalig sa mga gumagawa ng kabutihan. At inyong maalaman na si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. At gunitain ng kayo ng mga nagsisisampalataya ay ilan lamang at inaapi sa kalupaan, at natatakot na ang mga tao na hindi nananampalataya ay maaring dumukot sa inyo, subalit siya ay nagkaloob ng ligtas na lugar sa inyo. Kayo ay sinuportahan niya ng kanyang tagumpay, at kayo ay pinagkalooban niya ng mabubuting bagay upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong ipagkaluno si Allah at ang kanyang sugo. Gayon din ay huwag ninyong sadyaing ipagkaluno ang inyong amana o ang mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo, at lahat ng mga tungkulin na itinalaga sa inyo ni Allah. At inyong maalaman na ang inyong ari-arian at mga anak ay sa lamang pagsubok, at katiyakang na kay Allah ang malaking gantimpala. O kayong nagsisisampalataya, kung inyong pangangambahan o susundin si Allah, kanyang pagkakalooban kayo ng isang paraan ng kaligtasan upang makatawid sa bawat kahirapan, kasiphayuan o kagipitan dito sa mundo, at kanyang pagtatakpan o papawiin ang inyong mga kasalanan, at kanyang patatawarin kayo, at si Allah ang nagmamay-ari ng malaking kasaganaan. At gunitain ng ang mga hindi sumasampalataya ay nagbalak ng isang masamang pakana laban sa iyo, O Muhammad, na ikaw ay ipiit, o ikaw ay patayin, o ikaw ay kanilang maitaboy sa iyong tahanan, alalaong baga sa Makkah. Sila ay nagbabalak, at si Allah rin ay nagbabalak. At si Allah ang pinakamagaling sa lahat ng mga nagbabalak. At kung ang aming mga talata, ang Quran, ay dinadalit sa kanila, sila ay nagsasabi, amin nang napakinggan ito, ang Quran. Kung aming naisin, makapangungusap kami ng katulad nito. Ito ay wala ng iba, maliban sa mga alamat ng mga unang tao. At gunitain ng kanilang sinabi, O Allah, kung ito, ang Quran ay tunay na katotohanan na nahayag mula sa inyo, kung gayon, inyong paulanin ang mga bato sa amin mula sa alapap, at inyong dalhin sa amin ang kasakit-sakit na kaparusahan. Datapwat si Allah hindi magpaparusa sa kanila, samantalang ikaw, O Muhammad, ay nasa lipon nila, at hindi rin niya parurusahan sila habang nasa lipon nila ang mga sumasampalataya na humihiling ng kapatawaran ni Allah. At bakit kaya hindi sila marapat na parusahan ni Allah, samantalang sila ay humahadlang sa mga tao sa pagtungo sa Masjid al-Haram o ang banal na bahay dalanginan sa Makkah, at sila ay hindi mga tagapangalaga rito. Walang sinuman ang magiging tagapangalaga rito sa Masjid al-Haram maliban sa muttaqun, mga matintiman at matutuwid na nanampalataya kay Allah. Datapwat ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman dito. Ang kanilang pagdalangin sa tahanan ni Allah, alalaong baga, ang pagdalangin ng mga paganong Arabo sa Kaaba, sa Makkah noong una, ay wala nang iba maliban sa pagsutsut at pagpalakpak ng kanilang mga kamay. Kung gayon, inyong lasapin ang kaparusahan dahilan sa inyong kawalan ng pananampalataya. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya ay gumugugol ng kanilang kayamanan upang hadlangan ang mga tao sa landas o relihiyon ni Allah.
kaya't sila ay magpapatuloy sa paggugol nito. Datapwat sa hulihan, ito ang magdudulot ng dalamhati sa kanila. At hindi maglalaon, sila ay mapapangibabawan, alalaong baga magtatalo ng mga sumasampalataya. At ang mga hindi sumasampalataya ay titipunin sa impyerno upang maibukod ni Allah ang kaibahan ng mga buktot o mga hindi sumasampalataya mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga tampalasan sa mga mabubuti o nananalig sa kaisahan ni Allah at mapaggawa ng katuwiran at kanyang maipatong ang ilang mga buktot sa ibabaw ng iba pa sa kanila at ibunton sila ng sama-sama at ihagis sila sa impyerno, sila yaong mga talunan. Ipagbadya sa mga hindi sumasampalataya na kung sila ay titigil sa kawalan ng pananalig at pang-aaway sa mga nananampalataya, ang kanilang nakaraan na mga kasalanan ay patatawad. Datapat kung sila ay magbalik sa kawalan ng pananalig. Kung gayon, ang halimbawa ng mga mapaghimagsik at naparusahan na mga unang tao ay nangyari na nga. At inyong labanan sila hanggang sa mapawi ang fitna o kawalan ng pananalig at pagsamba sa iba maliban pa kay Allah. At ang pananampalataya o pagsamba ay maging tangi lamang kay Allah sa buong santinakpan. Datapwat kung sila ay titigil sa pagsamba sa iba maliban pa kay Allah. Kung gayon, katiyakang si Allah ang ganap na nakamamalas ng kanilang ginagawa. At kung sila ay magsitalikod sa pagsampalataya kay Allah, inyong maalaman na si Allah ang inyong maula o patron, Panginoon, tagapangalaga at tagapagtaguyod. O gaano siya kagaling na maula at gaano siya kagaling na tagapagtangkilik.